Walang katulad ang samahan namin ni Mia. Simula pa noong elementarya ay magkasama na kami at sa bawat yugto ng buhay ay laging nandyan siya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may mga bagay na hindi namin napapansin. Isa na rito ang kalusugan namin. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi mula sa eskwelahan, napansin kong tila laging pagod si Mia. Uy, Mia, okay ka lang ba? Parang lutang ka? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami sa kahabaan ng kalsada. Tumawa siya, ngunit halata ang pagod sa kanyang tinig. Ayos lang, Alex, siguro dahil sa dami ng schoolworks. Kinabukasan sa aming PE class, bigla siyang nahilo at kinailangang dalhin sa klinik. Ang dating masiglang Mia ay tila naging ibang tao. Sa takip silim ng araw na iyon, habang nakaupo kami sa isang bench sa labas ng eskwelahan, hindi ko maiwasang magtanong, Mia, kailan ka pa ba nagsimulang hindi magpahinga ng maayos? Tahimik lang siya, tila may iniisip na malalim. Simula nang magkaproblema sa bahay, hindi ko na alam kung paano ko ibabalik ang dating sigla ko. Sagot niya, mabigat ang bawat salita. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang problema. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, pero sa mga oras na iyon, alam kong kailangan niya ng suporta. Simula noon, naging ugali ko na ang alamin ang aking kalusugan. Hindi ko na pinabayaan ang sarili ko, kahit na minsan ay nagiging abala sa mga gawain. Sinimulan ko ring hikayatin si Mia na magpatingin sa doktor. Sa una, nag-alangan siya, ngunit nang damating ang isang mas malaking problema, hindi na siya nagdalawang isip. Isang gabi, habang nag-aaral kami para sa darating na exams, bigla siyang nanghina. Mabilis akong tumawag ng tulong at dinala siya sa ospital. Doon namin nalaman na may mas malalim na dahilan ang kanyang kondisyon. Ang pagkabigla ay tila isang malakas na hampas sa amin. Paano ba namin hindi napansin ito? Habang nakahiga siya sa ospital, inisip ko ang lahat ng mga oras na sinayang namin sa mga bagay na hindi mahalaga. Mga oras na dapat sana ay ginugol namin sa pangangalaga sa aming sarili. Sa bawat tunog ng makina sa ospital, naramdaman ko ang pag-aalala, hindi lang para sa kanya, kundi para sa aming dalawa. Nang magising siya na puno ng luha ang kanyang mga mata. Salamat, Alex. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito ng mag-isa. Bulong niya. Sa mga oras na iyon, naisip ko na ang kalusugan ay hindi isang bagay na dapat ipagwalang bahala. Ito ay isang kayamanang dapat pahalagahan. Ngunit sa aming pagkakaibigan, hindi lamang ito tungkol sa kalusugan. May mga bagay na nag-uugnay sa amin na mas malalim pa dito. Habang pinagmamasdan ko siya, may naramdaman akong kakaiba. Isa itong pahiwatig na may darating na pagbabago sa aming buhay na hindi namin inaasahan. Ngunit ano kaya ito? Sa paglipas ng mga araw, unti-unting napansin ni Marco na may kakaiba sa kanyang kaibigan na si Daniel. Dati, si Daniel ang tipo ng tao na hindi mapakali hanggat hindi niya nasusubukan ang lahat ng klase ng fast food na makikita sa kanto. Ngunit ngayon, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Mas pinipili na niyang kumain ng prutas at gulay at madalas kong nakikitang nag-eehersisyo sa umaga. Isang araw, habang kami naglalakad pauwi mula sa eskwelahan, tinanong ko si Daniel kung ano ang nag-udyok sa kanya para magbago. Ngumiti siya sa akin at sa kabila ng pagod sa maghapong klase, kitang-kita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Marco, napagtanto ko kasing importante ang kalusugan, sagot niya. Nais kong maranasan ang buhay ng buo at masigla. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Dati, ang usapan namin ay palaging tungkol sa mga bagong laro o pelikula. Ngayon, tila nakahanap si Daniel ng bagong hilig na mas malalim at makabuluhan. Naalala ko tuloy ang mga oras na kami magkasama sa kantina, walang pakialam sa mga kinakain naming fries at burger.
Minsang napansin ko na madalas kaming magkasakit pero hindi ko ito pinansin. Naisip ko na baka ito ang tinutukoy ni Daniel, ang pagbabagong nagmumula sa pag-unawa sa halaga ng kalusugan. Mula noon, nagsimula rin akong mag-isip tungkol sa aking sariling kalusugan. Sinubukan kong sumabay kay Daniel sa kanyang mga umaga ng pag-ehersisyo. Sa simula, hirap na hirap akong bumangon ng maaga. Ngunit dahil sa determinasyon ni Daniel, naisip ko na kailangan ko ring magsikap. Isang umaga, habang kami nagja-jogging sa parke, bigla kaming napahinto para magpahinga. Napansin ni Daniel ang isang matandang lalaki na tumatakbo kahit na tila hirap na ito sa bawat galaw. Marco, tingnan mo siya, sabi ni Daniel. Nakaka-inspire, di ba? Tumango ako na paisip sa dedikasyon ng matandang iyon. Tila ba kahit ang kanyang katawan ay nagproprotesta na, hindi pa rin siya sumusuko. Isa itong malinaw na paalala kung paano ang kalusugan ay maaaring maging puhunan sa mahabang panahon. Sa aming pag-uusap, napunta kami sa paksa ng pamilya. Ibinahagi ni Daniel na ang kanyang ama ay nagkaroon ng sakit sa puso kamakailan lamang. Isa itong malaking dagok para sa kanyang pamilya, kaya't napagpasyahan ni Daniel na mas maging maingat sa kanyang kalusugan. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang dinadala at sa unang pagkakataon, napagtanto ko ang lalim ng kanyang pagbabago. Sa gitna ng aming pag-uusap, napansin namin ang paglapit ng isang batang babae na tila nawawala. Naglalakad siya palapit sa amin, halatang hindi alam kung saan pupunta. Agad kaming lumapit ni Daniel upang tulungan siya. Miss, okay ka lang? Tanong ko. Nanawala ako, sagot ng bata habang luha ay nagsisimulang tumulo sa kanyang mga mata. Agad naming sinikap na alamin kung saan siya nakatira. Maya-maya pa, lumapit ang isang lalaki na nagmamadali. Ito pala ang ama ng bata na halos hindi magkandaugaga sa paghanap sa kanyang anak. Matapos ang insidente, nagpatuloy kami sa aming pagtakbo. Ngunit nabalot ako ng pag-aalala at pag-iisip kung gaano nga ba kadali para sa atin na mawala ng direksyon, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa ating mga layunin sa buhay. Parang isang paalala na sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan, mahalaga ang pagiging matatag at ang pag-aalaga sa sarili. Sa aming pag-uwi, naisip kong ang mga simpleng bagay sa buhay ay napakahalaga. Hindi lamang ito tungkol sa pagkain at ehersisyo, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng direksyon at layunin. Nagpasya akong sumabay sa pagbabago ni Daniel, isang hakbang tungo sa mas malusog na pamumuhay. Isang gabi, habang kami nag-aaral para sa nalalapit na pagsusulit, biglang nagring ang telepono ni Daniel. Kitang-kita ko ang kaba sa kanyang mukha habang sinasagot ito. Marco, kailangan kong umalis. Sabi niya, halos hindi makatingin sa akin. Bakit? Ano ang nangyari? Tanong ko, punong-puno ng pag-aalala. Ang tatay ko, walang patid na luha ang bumalong sa kanyang mga mata habang siya'y nagmamadaling lumabas ng kwarto. Naiwan akong tulala at nag-aalala sa mga pangyayari. Ang biglang pag-alis ni Daniel ay nag-iwan ng maraming katanungan sa aking isipan. Ano ang nangyari sa kanyang ama? Paano na ang kanilang pamilya? Ngunit higit sa lahat, paano ko siya matutulungan sa oras ng pangangailangan? Sa gabi ring iyon, napagtanto ko kung gaano kaimportante ang pagkakaroon ng kaibigan na maaasahan sa oras ng krisis. Habang nakaupo ako sa kama, nagdasal ako para kay Daniel at sa kanyang pamilya. Sa mga susunod na araw, alam kong haharap kami sa mas marami pang pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ang aming pagkakaibigan at ang aming bagong natutunan tungkol sa kalusugan ay magiging gabay namin sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Pagkatapos ng aming di inaasahang pagkikita sa ospital, nagdesisyon kami ni Carlo na simulan ang pagbabago sa aming mga sarili. Hindi naging madali ang proseso. Nagsimula kami sa maliliit na hakbang tulad ng pag-iwas sa junk food at paglalaan ng oras sa pag-ehersisyo tuwing Sabado ng umaga.
Sa simula, parang laro lamang ito para sa amin, isang bagong bagay na sinusubukan namin. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, unti-unti naming naramdaman ang epekto nito sa aming katawan at isipan. Isang umaga, habang kami ay nag-jogging sa park na malapit sa aming bahay, napansin ko ang kakaibang sigla ni Carlo. Hindi ko siya kailanman nakitang ganito, kasaya at puno ng enerhiya. Alam mo, parang mas magaan ang pakiramdam ko ngayon, sabi niya habang hinihingal kami pareho. Napatigil ako sandali at napaisip. Totoo nga, pareho kaming mas maganda na ang pakiramdam. Hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa mental na aspeto. Nagsimula kaming mas mag-focus sa aming pag-aaral at sa bawat araw, mas nagiging malinaw ang aming mga layunin sa buhay. Isang araw, nagkaroon kami ng oportunidad na makinig sa isang seminar sa aming paaralan tungkol sa wastong nutrisyon. Hinimok kami ng aming guro na dumalo at hindi kami nagdalawang isip. Sa seminar, isang doktor ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa pagtulong sa mga kabataan na nahihirapan sa kanilang kalusugan. Napansin ko na halos pareho kami ni Carlo ng nararamdaman habang nakikinig sa doktor. Tila ba kami ay naaalala ang aming mga sariling kwento. Pagkatapos ng seminar, nagkaroon kami ng pagkakataong makausap ang doktor. Ibinahagi namin sa kanya ang aming mga karanasan at ang aming ginagawang pagbabago. Namangha siya sa aming kwento at binigyan pa kami ng dagdag na payo para sa aming patuloy na pagbabago. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging committed kami sa aming bagong lifestyle. Hindi na ito basta laro lamang. Naging bahagi ito ng aming pang-araw-araw na buhay. Nagsimula kaming magplano ng kung ano ang aming mga kinakain sa isang linggo at sinigurado naming balansyado ang bawat meal. Nagkaroon kami ng mas mahabang oras sa pag-eehersisyo at kahit sa gitna ng aming abalang schedule sa paaralan, sinisikap naming maglaan ng oras para dito. Isang gabi, habang kami ay nag-aaral para sa aming darating na pagsusulit, biglang nagsalita si Carlo. Alam mo, hindi ko akalain na darating ang araw na magiging conscious tayo sa ganitong mga bagay. Sabi niya habang nakangiti. Naaalala mo ba dati? Halos araw-araw tayong nagpa-fast food. Napatawa na lang ako at tumango. Naging masaya ang aming reminiscing sa mga nakaraang araw, ngunit pareho naming alam na mas maganda ang kinabukasan na aming tinatahak. Ngunit sa gitna ng aming saya at tagumpay, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isang linggo ng umaga, nakatanggap ako ng tawag mula sa ina ni Carlo. Nico, kailangan kita dito ngayon? Sabi niya, halatang may kaba sa kanyang boses. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero agad akong pumunta sa kanilang bahay. Pagdating ko doon, sinalubong ako ng ina ni Carlo. Nasaan siya? Tanong ko agad. Nasa ospital, Nico, sagot niya habang pinipilit na maging kalmado. Bigla siyang nahimatay kanina habang nag-eehersisyo. Hindi ko alam ang gagawin. Parang bumagsak ang mundo ko. Paano nangyari ito? Lahat ng ginagawa namin ay para sa aming kalusugan. Ngunit bakit ganito ang nangyari kay Carlo? Habang nasa ospital, napakaraming tanong ang naglaro sa aking isipan. Ano ang naging sanhi nito? Paano ito nangyari? Sa kabila ng aming pagsisikap na maging malusog, bakit kami humantong sa ganitong sitwasyon? Sa bawat tibok ng puso ko, nararamdaman ko ang takot at pag-aalala para sa kaibigan ko. Iniisip ko ang lahat ng aming pinagdaanan, ang aming mga plano at pangarap. Sa silid na iyon, habang nakatingin ako kay Carlo na nakaratay sa kama, isang damdamin ng determinasyon ang lumukob sa akin. Hindi kami susuko. Hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Ito ay isang pagsubok lamang, isang bagay na kailangan naming harapin at pagtagumpayan. Sa kabila ng takot at kawalang katiyakan, alam kong kailangan naming ipagpatuloy ang aming laban para sa kalusugan.
hindi lamang para sa aming sarili kundi para sa isa't isa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang malaking tanong na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng biglaang pagkahimatay ni Carlo? Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, isang bagay ang malinaw. May mga bagay na hindi namin kontrolado. At sa kabila ng aming pagsisikap, may mga hamon na darating. Ngunit ang tanong, handa ba kaming harapin ito? Sa aming pagbabalik mula sa isang mahabang bakasyon, ramdam ko ang bagong simula. Hindi ko maikakailang may kakaibang liwanag sa bawat hakbang ko patungo sa eskwelahan. Kasama ko si Miguel, ang aking matalik na kaibigan, na tila may parehong damdamin. Simula nang kami magpasyang magpahalaga sa aming kalusugan, marami na ang nagbago. Hindi lamang sa pisikal, kung hindi pati na rin sa emosyonal at mental na aspeto ng aming buhay. Alam mo, Ramon, parang mas magaan ang pakiramdam ko ngayon. Wika ni Miguel habang kami naglalakad sa makulay na hallway ng aming paaralan. Parang may bagong enerhiya na bumabalot sa akin. Tumango ako, sumasang-ayon sa kanyang sinabi. Oo, Miguel, iba ang pakiramdam kapag alam mong ginagawa mo ang tama para sa sarili mo. Naging bahagi na ng aming araw-araw na buhay ang pag-eehersisyo tuwing umaga. Sa una, mahirap, pero sa tulong ng suporta ng isa't isa, natutunan naming yakapin ang bagong routine na ito. Dati, kami laging pagod at hirap sa pag-concentrate sa klase. Ngayon, mas alerto kami at mas nagagampanan ang aming mga gawain. Naging mas matimbang din ang aming pag-aaral. Dahil sa mas maayos na kalusugan, mas naging produktibo kami sa pag-aaral. Ang mga dating hindi namin maintindihan sa pisika at matematika, ngayon ay tila mas madali na. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may koneksyon ng pagiging malusog physically sa pagiging malusog mentally. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na patuloy na gumugulo sa akin. Isang bagay na hindi ko pa nasasabi kay Miguel. Sa aming paglalakad patungo sa aming paboritong tambayan, sa likod ng paaralan, nagpasya akong ilabas ang aking kinikimkim na saloobin. Miguel, may gusto akong sabihin sa iyo. Bungad ko, sabay tingin sa kanya ng seryoso. Tumigil siya sa paglalakad at lumingon sa akin. Ano yon, Ramon? Huminga ako ng malalim. Habang nasa bakasyon tayo, may mga naramdaman akong kakaiba sa katawan ko. Sa una, inisip kong baka dahil lang ito sa pagod o stress. Pero hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mata. Ano bang nararamdaman mo? Nakakaramdam ako ng paminsang pananakit ng ulo at pagkahilo. May mga araw na mas madalas ang sakit ng dibdib ko. Pahayag ko habang pilit na pinipigil ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko maiwasang mangamba sa mga nararamdaman ko. Sa kabila ng pagpapahalaga sa kalusugan, tila may hindi pa rin tama. Alam kong kailangan kong humingi ng tulong, pero natatakot ako sa maaaring malaman. Hinawakan ni Miguel ang balikat ko. Ramon, dapat yata magpatingin ka na sa doktor. Baka mas seryoso yan kaysa sa iniisip mo. Nag-aalala man, naramdaman ko ang kasiguraduhan sa kanyang boses. Alam kong tama siya. Kailangan kong malaman ang tunay na kalagayan ng aking kalusugan. Sa gitna ng pag-uusap namin, biglang dumating ang guro naming si Miss Santos, ang aming health education teacher. Miguel, Ramon, mabuti naman at nandito kayo. May gusto akong ipakita sa inyo, sabi niya, sabay lahad ng isang piraso ng papel. Nasa papel ang isang poster ng isang libreng medical check-up na gaganapin sa paaralan sa susunod na linggo. Ito ang pagkakataon para malaman natin kung gaano kalusog ang katawan natin. Libre ito at hindi na kayo kailangan pang magpunta sa klinika sa labas. Napatingin kami ni Miguel sa isa't isa, sabay ng ngiti. Tila dumating ang tamang pagkakataon para sa akin. Hindi ko maikakailang nakaramdam ako ng konting ginhawa. Ito na ang simula para malaman ko ang mga nararamdaman ko.
Salamat, Miss Santos. Siguradong pupunta kami, sagot ni Miguel, sabay tingin sa akin na parang sinasabing, tara, gawin natin ito. Naghari ang katahimikan sa pagitan namin habang patuloy kaming naglalakad. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pag-asa. Alam kong hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Miguel at alam kong susuportahan niya ako anuman ang mangyari. Ngunit habang papalapit kami sa aming silid-aralan, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero tila may masamang kutob akong nararamdaman. Napahinto ako sa paglalakad at naramdaman ko ang pagkahilo na tila mas matindi kaysa dati. Miguel, bulong ko, sabay hawak sa braso niya para hindi ako mawala ng balanse. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha bago tuluyang bumagsak ang mundo sa paligid ko. Naglaho ang lahat sa isang kisap mata. Ang huling narinig ko ay ang tawag ni Miguel sa aking pangalan bago tuluyang lumubog sa dilim ang aking diwa. Sa pagmulat ko, hindi ko alam kung anong oras na o kung nasaan ako. Ngunit alam kong may bagong yugto ng buhay ang nag-aabang sa akin. Isang yugto na puno ng mga tanong at pag-asa. Kumakabog ang dibdib ko habang naglalakad kami ni Marco sa pasilyo ng ospital. Hindi ko aakalain na mangyayari ito sa amin, sa kanya. Isang linggo lang ang nakalipas nang magdesisyon kaming seryosohin ang pag-aalaga sa aming kalusugan. Ngunit heto kami ngayon, hinaharap ang mahigpit na pagsubok. Alam ko, hindi ito madali. Bulong ni Marco habang papalapit kami sa kwarto kung saan siya nakaratay. Pero kailangan nating harapin ito. Nagtama ang aming mga mata at doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Si Marco, ang aking matalik na kaibigan, ang palaging masigla at punong-puno ng enerhiya, ay ngayon nakaratay sa ospital dahil sa isang hindi inaasahang sakit. Sa mga nakaraang araw, napansin ko ang kanyang pagkapagod at pamumutla, ngunit binaliwala ko iyon. Iniisip na dahil lamang ito sa stress sa eskwela. Sa aming pag-uusap, unti-unting nabuksan ni Marco ang kanyang nararamdaman. Alam mo, Carla, hindi ko inaasahang ganito ang mangyayari. Ang dami nating plano at ngayon, pakiramdam ko'y biglang naglaho ang lahat. Marco, hindi pa huli ang lahat, sagot ko, pilit na pinapalakas ang kanyang loob, pati na rin ang sarili ko. Nandito ako, susuportahan kita. Sa kanyang pangingiti, kitang-kita ang pag-asa sa kabila ng kanyang nararamdaman. Lumapit ang doktor at ipinaliwanag sa amin ang kanyang kalagayan. Mayroon siyang sakit sa puso na kailangang mamonitor at magamot ng maigi. Ang mga nakaraang linggo ng kapababayaan sa kalusugan ay nagdulot ng panganib sa kanyang buhay ngayon. Marco, kailangan mong magpahinga at sundin ang mga payo ng doktor. Sabi ko, hawak ang kanyang kamay. Simula ngayon, gagawin natin ang lahat para bumuti ang kalagayan mo. Sa mga sumunod na araw, sinamahan ko si Marco sa kanyang pag-recover. Magkasama kaming naglakad sa ospital, nagbabasa ng mga libro tungkol sa kalusugan, at nagplano ng mga simpleng ehersisyo. Nagbago ang aming pananaw sa buhay. Ang dating mga simpleng bagay na aming binabaliwala ay ngayoy mahalaga na. Isang gabi, habang nakaupo kami sa hardin ng ospital, nagsalita si Marco. Carla, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Minsan kailangan nating huminto at pahalagahan ang ating kalusugan bago pa tayo mapilitang gawin ito. Tumango ako, sumasang-ayon sa kanyang sinabi. Oo, Marco, napagtanto ko rin na ang kalusugan ay isang kayamanan na madalas nating binabaliwala. Salamat sa karanasang ito, natutunan ko ang halaga ng pag-aalaga sa sarili. Habang nag-uusap kami, biglang nag-ring ang telepono ni Marco. Tumingin siya sa akin, may kaba sa kanyang mga mata. Ito ang tawag na hinihintay ko, Carla. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit nararamdaman kong may malaking bagay na mangyayari. Sinagot ni Marco ang tawag at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha habang nakikinig siya. Nagsimula akong mag-isip ng mga posibilidad, ngunit wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Marco sa akin. Carla,
Kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa isang bagay. May kailangan kang malaman. Muli akong nakaramdam ng kaba, ngunit sinubukan kong kalmahin ang aking sarili. Ano iyon, Marco? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Carla, may posibilidad na hindi lamang ito tungkol sa akin. Ang tawag na iyon ay mula sa doktor ng pamilya. May kailangan tayong harapin na mas malaki pa kaysa sa inaakala natin. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng maraming katanungan sa aking isipan at doon nagwakas ang aming pag-uusap. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid at tila bumagal ang oras. Ano ang ibig sabihin ni Marco? Ano ang kailangan naming harapin? Hindi ko alam ang susunod na hakbang, ngunit alam kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Sa aming pagkakaibigan, natutunan naming pahalagahan ang kalusugan. Ngunit ngayoy haharap kami sa isang mas malalim na pagsubok. Ang twist na ito ay nagbigay ng bagong direksyon sa aming paglalakbay at sa kabila ng takot, nararamdaman kong may pag-asa pa rin sa kabila ng lahat. Habang naglalakad kami pabalik sa kanyang kwarto, naririnig ko ang tibok ng aking puso, kasabay ng pag-asa na ang aming pagkakaibigan at determinasyon ay magiging sapat upang harapin ang anumang darating. Hindi ko akalaing darating kami sa puntong ito. Si Miko, ang matilik kong kaibigan mula pa noong elementarya, ang naging gabay ko sa maraming aspeto ng buhay, pag-aaral, sports, at kahit sa mga personal na bagay. Pero nitong mga huling linggo, ramdam ko ang distansya sa pagitan namin. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pagbabago sa lifestyle namin o sa mga desisyong nagawa niya nang hindi ko nalalaman. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng dati. Maaga akong gumising at naghanda ng healthy breakfast, isang mangkok ng oatmeal na may prutas. Mula nang magsimula ang aming plano na mag-focus sa kalusugan, naging mas maingat ako sa pagkain. Ngunit napansin kong si Miko ay tila nawawala sa usapan tungkol sa aming mga pangarap na maging mas fit at mas malusog. Hindi siya sumasagot sa mga text ko tungkol sa bagong ehersisyong natutunan ko o sa mga recipe na ibinabahagi ko sa kanya. Kung tutuusin, parang bumalik siya sa dating gawi, ang pagkain ng fast food at pagtambay sa labas ng walang pakialam sa oras. Nang magkita kami sa eskwela noong umaga, sinubukan kong tanungin siya. Miko, pare, okay ka lang ba? Hindi ka na nag-e-ensayo tulad dati. Ano na nangyayari? Tanong ko habang naglalakad kami papunta sa klase. Nakangiti niyang sagot, okay naman ako, Gio. Huwag kang mag-alala, medyo busy lang ako nitong mga nakaraan. Pero may kakaiba sa tono niya, parang may tinatago siya. Hindi ko na pinilit pero sa loob ko, alam kong may mali. Pagkatapos ng klase, niyaya ko siyang mag-jogging sa park tulad ng dati. Noon, sabik siya tuwing nag-aaya ako ng ganito. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi siya. Sorry, Gio. May pupuntahan ako, sabi niya at agad na tumalikod. Hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip. Saan siya pupunta? Bakit parang laging may dahilan siya para umiwas? Sa halip na umuwi, nagdesisyon akong sundan siya mula sa malayo. Alam kong mali ang ginawa ko, pero hindi ko na kayang magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Naglakad si Miko patungo sa isang maliit na kainan malapit sa eskwela. Doon ko siya nakita, nakaupo sa isang sulok na mesa kasama ang isang grupo ng mga estudyante na hindi ko kilala. Nagtatawanan sila habang kumakain ng burger at fries. Alam kong hindi ito ang usapan namin. Ang pagkain ng ganitong uri ay isa sa mga bagay na sinumpaan naming iiwasan. Habang pinagmamasdan ko siya mula sa labas ng kainan, naramdaman ko ang bigat ng betrayal. Hindi dahil sa pagkain niya ng fast food, kundi dahil sa pakiramdam na iniwan niya ako sa mga pangarap namin. Paano niya nagawang magbago ng ganun kadali? Kinabukasan, nagharap kami sa eskwela. Hindi ko na napigilang tanungin siya tungkol sa nakita ko. Miko, nakita kita kahapon sa kainan. Bakit mo ginagawa yon?
Akala ko ba committed tayo sa pagiging healthy? Diretsahang tanong ko. Nagulat siya sa sinabi ko, pero agad niyang tinakpan ang kanyang emosyon. Gio, hindi mo naiintindihan. Hindi lahat ng tao tulad mo. Hindi lahat ng tao kayang magpakaseryoso sa mga bagay na tulad nito. Anong ibig mong sabihin? Pinag-usapan natin to, di ba? Pareho nating gustong maging mas malusog para sa sarili natin. Ano na nangyari? Giit ko. Sa pagkakataong ito, bumigay si Miko. Tumayo siya at hinarap ako ng diretsyo. Gio, hindi ako tulad mo. Hindi ko kaya yung ginagawa mo. Hindi ko kayang mag-focus sa kalusugan ng ganun katindi. May mga bagay akong kailangan gawin para sa sarili ko kahit hindi mo maintindihan. Sagot niya, punong-puno ng emosyon. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero bago pa ako makapagsalita, bigla siyang tumakbo palayo. Naiwan akong nakatayo roon, naguguluhan at nasasaktan. Lumipas ang ilang araw at halos hindi kami nag-usap ni Miko. Sa mga pagkakataong sinubukan ko siyang kausapin, palaging may dahilan siya para umiwas. Hindi ko na alam kung paano ko siya maaabot. Hanggang sa isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa ina ni Miko. Nagulat ako dahil hindi ito pangkaraniwang nangyayari. Gio, si Miko, nasa ospital siya ngayon, sabi ng kanyang ina, bakas ang pag-aalala sa boses. Halos malaglag ang telepono ko sa narinig. Ano pong nangyari? Tanong ko, nanginginig. Bigla siyang nahimatay kanina habang nasa bahay. Sabi ng doktor, sobrang taas ng kolesterol niya at kailangan siyang bantayan. Sagot ng ina niya, para akong sinampal sa mukha. Sa kabila ng lahat ng ginawa namin para maging mas malusog, ito pa rin ang nangyari. Nagmamadali akong pumunta sa ospital at doon ko siya nakita, nakahiga, maputla at tila walang lakas. Nang magising siya, tahimik lang kaming nagtinginan. Wala akong masabi. Pero siya ang unang nagsalita. Gio, sorry. Alam kong iniwan kita sa mga plano natin. Pero hindi ko alam kung paano ko haharapin to lahat ng pressure na nararamdaman ko. Sabi niya, mahina ang boses. Hindi ako sumagot agad. Pero sa loob ko, alam kong hindi ko siya pwedeng sisihin. Sa halip, hinawakan ko ang kamay niya at sinabi, Miko, nandito ako para sa'yo. Magkasama nating haharapin to, okay? Hindi kita iiwan. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang pumasok ang doktor, may daladalang folder. May isa pang bagay na kailangan nating pag-usapan, sabi ng doktor, seryoso ang tono. Napatingin kami pareho, sa loob ko, naramdaman ko ang kaba. Ano pa kaya ang problema? Sa aking paglalakad papunta sa parke, kasama si Lila, hindi ko maiwasang mapangiti habang naaalala ang mga nangyari sa nakaraang linggo. Isa itong mahaba at makulay na paglalakbay tungo sa mas malusog na pamumuhay na sabay naming tinahak ni Lila. Sino ang mag-aakala na ang simpleng pag-uusap namin tungkol sa kalusugan ay magiging daan sa mas malalim na pagkakaibigan at sa pagkatuto ng napakahalagang aral? Nagsimula ang lahat nang bumagsak si Lila sa gitna ng aming klase dahil sa sobrang pagod at stress. Nagising sa kanyang pagkatulog sa ospital, isang bagong pangako ang umusbong sa aming dalawa. Ang pangakong tututukan namin ang aming kalusugan at maghahanap ng balanse sa buhay. Sa aming pag-uusap, napagtanto namin na hindi sapat ang maging masipag sa pag-aaral. Kailangan din naming pahalagahan ang aming pisikal at mental na kalusugan. Simula noon, tuwing Sabado ay nagkikita kami sa parke para mag-jogging. Kahit na medyo awkward sa simula, unti-unti kaming nasanay. Ang hangin na humahampas sa aming mga mukha at ang init ng araw sa aming mga balat ay nagsilbing paalala na buhay kami at may pagkakataon kaming baguhin ang aming mga nakasanayan. Naging mas masaya ang aming mga Sabado at hindi lamang ito tungkol sa pisikal na ehersisyo. Ito rin ay naging oras para sa mas malalim na usapan at pagkilala sa isa't isa. Sa aming pagtakbo sa parke, napansin ko ang kakaibang sigla ni Lila. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag
at tila ba ang bigat ng mundo ay nawala sa kanyang mga balikat. Alam mo, Mia, ani Lila habang kami huminto saglit upang magpahinga. Hindi ko aakalain na ganito pala kasaya ang mag-jogging. Parang nakakawala ng stress. Ngumiti ako at sinagot siya. Oo nga nakakatuwa na sa simpleng paraan nakakatulong ito sa atin pareho. Mas nararamdaman ko ang saya at sigla sa araw-araw. Ngunit sa kabila ng mga magagandang pagbabago, hindi pa rin kami ligtas sa mga pagsubok. Isang araw, habang naglalakad kami pa uwi mula sa parke, bigla kong naramdaman ang matinding pagkirot sa aking dibdib. Nagsimula itong mabagal, ngunit unti-unti itong lumakas. Pinilit kong huwag pansinin, iniisip na baka pagod lamang ako. Pero hindi ko nakaya. Sa isang iglap, bumagsak ako sa gilid ng kalsada. Nagising ako sa ospital, nakikita ang pag-aalala sa mukha ni Lila na nakaupo sa tabi ng aking kama. Mia, salamat naman at nagising ka na. Ano ang nangyari? Tanong niya, puno ng pagkabahala. Nakita nila na sobrang baba ng iron level ko. Sagot ko, naguguluhan. Masyado yata akong naging abala sa pagtakbo at nakalimutang alagaan ang tamang nutrisyon. Nagpatuloy kami sa pag-uusap at sa pagkakataong iyon, napagtanto namin na sa aming pagnanais na maging mas malusog, may mga bagay pa rin kaming hindi nare-resolba. Naging mas pabor kami sa pisikal na aktibidad, ngunit hindi namin lubusang binibigyang pansin ang iba pang aspeto ng aming kalusugan, tulad ng tamang nutrisyon at sapat na pahinga. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas maingat kami ni Lila. Nagpatuloy kami sa aming jogging, ngunit sinamahan namin ito ng tamang pagkain at sapat na pahinga. Unti-unti, naramdaman ko ang pagbabago sa aking katawan at ang aking enerhiya ay bumalik na mas malakas kaysa dati. Ngunit sa kabila ng aming mga pagsisikap, isang nakakabagabag na tanong ang patuloy na bumabalot sa aking isipan. Paano kung may mas malalim na dahilan ang biglaang pagkirot sa aking dibdib? Habang nakaupo ako sa parke, nag-iisip, lumapit si Lila at tinapik ang aking balikat. May iniisip ka ba, Mia? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang aking nararamdaman. Lila, nararamdaman kong may mali pa rin sa akin. Parang may hindi ako nakikita. Paano kung Paano kung mas malala ito kaysa sa inaakala natin? Napatigil si Lila at sa kanyang mga mata nakita ko ang parehong pag-aalala at pagkabahala. Mia, hindi ko alam kung paano kita matutulungan, pero nandito ako para sa iyo. Ano man ang mangyari, sabay nating haharapin ito. Sa kabila ng kanyang mga salita, ang aking isip ay patuloy na naglalakbay sa mundo ng mga tanong. Ano nga ba ang tunay na kalagayan ng aking kalusugan? Sa bawat hakbang na aming tinahak ni Lila, isang bagong kabanata ang magbubukas. Isang kabanata na puno ng pag-asa, ngunit may halong kaba at takot sa hindi pa nalalaman. Sa araw na iyon, bumangon ako na may kakaibang pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may bumabagabag sa akin. Bago pumasok sa paaralan, nagdesisyon akong makipagkita kay Lila, ang matalik kong kaibigan. Matapos ang lahat ng pinagdaanan namin, naramdaman kong kailangan ko siyang makausap. Nagkita kami sa paborito naming kainan, isang maliit na cafeteria malapit lang sa aming paaralan. Masarap ang kanilang tsokolate at palagi itong nagpapasigla sa amin, lalo na sa mga oras na may iniintindi kaming problema. Pagdating ko roon, nakita ko si Lila na nakaupo na sa sulok. Nakatungo ang ulo habang abala sa pagbabasa ng isang librong tila bago sa kanyang mga mata. Hey Lila! Bati ko ng masigla kahit sa loob-loob ko'y may kalungkutan pa rin. Ngumiti siya ng bahagya at itinaas ang kanyang tingin, tila nagulat sa pagdating ko. Uy, kumusta? Tanong niya habang isinara ang librong hawak. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagod, ngunit may kakaibang ningning na hindi ko mapaliwanag. Kumusta naman ang pagbabasa mo? Tanong ko, sabay upo sa harapan niya.
Medyo nakakabigani, pero may mga bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sagot niya sabay turo sa libro. Tungkol ito sa holistic health. Nakakatulong daw ito hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan at espiritu. Naalala ko kung paano kami nagsimula sa aming paglalakbay sa pag-aalaga sa kalusugan. Pareho kaming nakaranas ng matinding pagkapagod sa eskwela, halos hindi na namin napapahalagahan ang aming kalusugan. Hanggang sa dumating ang araw na halos hindi na kami makabangon sa aming mga higaan dahil sa sobrang sakit ng katawan at pagod. Doon kami natauhan at napagtanto ang halaga ng kalusugan. Alam mo, naiisip ko minsan kung paano nga ba tayo nakarating sa punto ngayon. Sabi ko habang hinahalo ang aking tsokolate. Dati, parang ang hirap bumangon sa kama. Pero ngayon, iba na. Salamat sa mga natutunan natin. Tumango si Lila, tila sumasang-ayon sa aking sinabi. Oo nga, sobra. Pero alam mo ba, may bago akong natutunan sa libro. Tungkol ito sa meditasyon at kung paano nakakatulong ito sa pagpapatahimik ng isip. Hindi ko maiwasang hindi mamangha sa kanyang determinasyon. Si Lila ay palaging bukas sa mga bagong kaalaman, lalo na kung ito'y may kinalaman sa kalusugan. Ako naman, bagamat may interes, minsan ay nag-aalinlangan. Pero sa tuwing nakikita ko ang pagbabago sa kanya, hindi ko maiwasang hindi sumubok. Gusto mo bang subukan natin? Tanong niya, puno ng excitement. May lugar akong alam kung saan pwede tayong mag-meditate. Pumayag ako, kahit may konting kaba sa dibdib. Hindi pa kami nagtatangkang mag-meditate ng sabay, ngunit para sa akin, ito'y isang bagong pagsubok na maaaring makapagpaunlad sa amin. Sa hapon ding iyon, nagpunta kami sa isang park na tahimik at puno ng mga puno. Ang hangin ay sariwa at ang paligid ay tila kalmado at payapa. Naglatag kami ng banig sa damuhan at naupo. Si Lila ang nag-guide sa akin, sinasabing ipikit ang mga mata at mag-focus sa paghinga. Sa simula'y nahirapan ako, ngunit kalaunan ay natutunan ko ring mag-relax. Sa gitna ng katahimikan, may naramdaman akong kakaiba. Parang may dumaloy na mainit na enerhiya sa aking katawan at sa loob ng ilang minuto nawala ang lahat ng aking alalahanin. Ngunit sa kalagitnaan ng aming meditation, may narinig akong tunog mula sa di kalayuan. Isang pamilyar na tunog na hindi ko inaasahang maririnig sa ganoong tahimik na lugar. Agad kong iminulat ang aking mga mata at tumingin kay Lila na tila narinig din ang tunog. Rinig mo ba yon? Tanong ko, halos pabulong. O parang tunog ng isang sirena? Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumayo kami at tumingin sa paligid. Hinahanap ang pinanggalingan ng tunog. Sa dulo ng park, may nakita kaming kumpulan ng mga tao na tila nagkakagulo. Ang sirena ay nagmumula sa isang ambulansya at ang mga tao ay nagkakagulo sa paligid nito. Naalala ko ang sinabi ni Lila tungkol sa holistic health. Ang meditation ay isa lamang sa mga paraan para mapangalagaan ang kalusugan. Ngunit hindi ito palaging sapat. Minsan, may mga sitwasyon sa buhay na hindi inaasahan at sa mga panahong iyon, ibang klasing tulong ang kailangan. Habang papalapit kami sa kumpulan ng tao, hindi ko maiwasang hindi kabahan. Ano kaya ang nangyari? Bakit may ambulansya sa ganitong tahimik na lugar? Sa gitna ng maraming tanong sa isip ko, naramdaman kong hindi pa tapos ang aming paglalakbay. Marami pa kaming kailangang malaman at ang sitwasyong ito ay tila isang paanyaya sa amin para mas lalong pagtuunan ng pansin ang aming kalusugan. Sa huling sulyap ko kay Lila, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Alam kong hindi kami magpapatalo sa kahit anong pagsubok na darating. Ngunit sa pagkakataong ito, ano kaya ang aming matutuklasan? Sa wakas, matapos ang ilang linggong pag-aalinlangan, narito kami ni Miguel, naglalakad sa kahabaan ng makipot
at maalikabok na daan patungo sa isang maliit na klinika sa aming barangay. Hindi ko akalaing aabot kami sa puntong ito. Ang pagtanggap na may mga bagay sa aming buhay na kailangang baguhin para sa mas mabuting kalusugan. Sa paglalakbay na ito, pakiramdam ko'y parang nakalutang sa ulap ng kaba at kasiyahan. Simula nang magdesisyon kaming seryosohin ang aming kalusugan, marami na kaming natutunan. Natutunan kong hindi sapat ang puro laro at kasiyahan. Kailangan ding isaalang-alang ang aming mga katawan na siyang puhunan namin sa hinaharap. Iba na ang pakiramdam ko ngayon kumpara sa dati. Mas magaan ang katawan, mas alerto ang isipan, at mas masigla ang damdamin. Si Miguel naman ay tila mas determinado kaysa sa akin. Sa tuwing mag-uusap kami, lagi niyang binabanggit na ang pangarap niyang maging isang magaling na engineer ay hindi matutupad kung hindi siya magiging malusog. Nang makarating kami sa klinika, agad kaming sinalubong ng mabait na nurse. "Magandang umaga. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Tanong niya habang nakangiti. Saglit kaming nagtinginan ni Miguel at ako na ang nagsalita. Gusto po sana naming magpa-check up at magpatulong sa aming diet plan. Hindi ko maipaliwanag ang saya na naramdaman ko sa pagtanggap na kailangan naming ng tulong sa profesional. Matapos ang ilang minuto, pumasok kami sa maliit na silid kung saan naroon ang doktor. Pinaupo niya kami at sinimulan ang konsultasyon. Sa bawat tanong na ibinabato niya, sinasagot namin ito ng buong katapatan. Alam ko kung gaano kahalaga ang mga impormasyong ibinibigay namin sa kanya. Sa kanyang mga payo, natutunan kong hindi pala sapat ang basta pagkain ng gulay at pag-iwas sa fast food. Mahalaga rin ang tamang oras ng pagkain, ang sapat na tulog at ang regular na ehersisyo. Habang nag-uusap kami, napansin kong nagiging seryoso ang mukha ng doktor. Nagtaka ako at nakaramdam ng kaunting takot. "May nakita po ba kayong problema, Doc?" Tanong ni Miguel na halata ang pag-aalala sa boses. Tumango ang doktor at biglang sumeryoso ang usapan. "May nakita akong hindi pangkaraniwan sa resulta ng inyong check-up. Lalo na sa iyo, Miguel," sabi niya habang tinitingnan ang papel na hawak. Dumagundong ang dibdib ko sa kaba. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit parang may problema? Sinubukan kong ipakita ang kalmado kong mukha kahit na sa loob-loob ko ay puno na ng takot. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Tanong ko. Huminga ng malalim ang doktor bago siya nagsalita. "May nakitang sintomas si Miguel na dapat nating bantayan. Hindi ko pa masasabing malala ito, pero kailangan ng masusing pagsusuri." Nagkatinginan kami ni Miguel at alam kong pareho kaming natatakot sa narinig. Sa kabila ng aming mga pagsisikap, may bahagi sa aming kalusugan na hindi namin kontrolado. Biglang lumitaw sa isipan ko ang mga alaala ng aming kabataan, kung paanong ang mga simpleng kasiyahan ay naging masalimuot na mga problema. Naisip ko rin ang aking pamilya, ang aking mga pangarap. Hindi ko alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kamay ni Miguel sa aking balikat. "Kaya natin to, Raul. Hindi tayo susuko," sabi niya at ramdam ko ang tibay ng loob sa kanyang boses. Alam kong kailangan kong maging matatag para sa kanya, para sa aming dalawa. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang bahagyang kaluwagan. Hindi kami nag-iisa sa laban na ito. May mga taong handang tumulong at kami mismo ay may kapangyarihan upang harapin ang anumang pagsubok. Sa huli, nagdesisyon kaming sundin ang payo ng doktor at sumailalim sa masusing pagsusuri. Hindi ko akalaing ang aming paglalakbay patungo sa mas mabuting kalusugan ay hahantong sa ganito. Sa paglabas namin ng klinika, ramdam ko ang init ng araw sa aking mukha. Isang paalala na sa kabila ng dilim, may liwanag pa rin na naghihintay sa amin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na kalagayan ni Miguel? Maraming tanong, maraming pangarap.
Ngunit isa lang ang sigurado, hindi namin hahayaang manaig ang takot. Sa aming paglalakbay patungo sa pagbabago, ang bawat hakbang ay isang pagkakataon upang maging mas mabuting bersyon ng aming mga sarili. Magkaibigan kami at sa hirap at ginhawa, hindi kami bibitaw sa isa't isa. Ngunit paano kung may mas malalim pang problema ang lumitaw? Paano kung ang aming lakas ay hindi sapat upang harapin ito? Ang sagot ay marahil nasa susunod na kabanata ng aming buhay, isang misteryo na unti-unting mabubunyag sa tamang panahon. Sa mga nakalipas na buwan, napakarami nang nagbago sa buhay namin ni Alex. Simula nang matutunan naming pahalagahan ang aming kalusugan, mas naging maayos at masaya ang aming pamumuhay. Nagsimula kaming mag-ehersisyo tuwing umaga, kumain ng masustansyang pagkain, at iwasan ang mga bisyo na dati akala namin ay walang epekto sa amin. Ang mga simpleng pagbabagong ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa aming pakiramdam at pag-iisip. Isang umaga, habang nag-jogging kami sa parke, napansin ko ang kakaibang sigla kay Alex. Para bang may napakahalagang bagay siyang gustong sabihin. Tinanong ko siya, "Parang ang saya mo ngayon ah, may magandang balita ba?" Ngumiti si Alex at sinabi, "Alam mo, may nakausap akong doktor kahapon. Nagkataon na siya'y miyembro ng isang organisasyon na tumutulong sa mga kabataan na gustong magbago at magtagumpay sa buhay. Inalok niya ako ng pagkakataon na sumali sa kanilang programa." Napanganga ako sa gulat at saya. "Talaga? Ano naman ang kailangan mong gawin?" "Simple lang," sagot niya. "Kailangan ko lang maging committed sa aming mga pagsasanay at aktibidad. Kung makikita nila na seryoso ako, may posibilidad na makakuha ako ng scholarship para sa kolehiyo." Napayakap ako kay Alex sa tuwa. Alam kong matagal na niyang pangarap ang makapag-aral sa magandang paaralan, ngunit palaging nagiging hadlang ang kakulangan sa pera. Ngayon, narito na ang pagkakataon at hindi ko mapigil ang aking sarili na maging masaya para sa kanya. Nang sumunod na linggo, sinamahan ko si Alex sa unang araw ng kanyang pagsasanay. Habang pinapanood ko siyang nakikipag-interact sa iba pang kabataan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting selos. Pakiramdam ko'y naiiwan ako sa likod habang siya'y papalapit sa kanyang mga pangarap. Pero sa kabila ng selos, alam kong ito'y hindi nararapat. Kaibigan ko si Alex at dapat ko siyang suportahan. Kaya naman, sinimulan ko ring maghanap ng mga oportunidad para sa aking sarili. Nagsimula akong dumalo sa mga seminar tungkol sa kalusugan at wellness. Unti-unti, natutunan kong hindi lamang pisikal na kalusugan ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi pati na rin ang mental at emosyonal na aspeto nito. Habang abala kami sa aming mga bagong gawain, napansin ko na mas lumalalim ang aming pagkakaibigan. Madalas naming pag-usapan ang aming mga natutunan at mga bagong plano sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Paano kung magbago si Alex dahil sa bagong oportunidad na ito? Paano kung makalimutan niya ang aming mga pinagsamahan? Isang gabi, habang kami naglalakad pa uwi, napansin ni Alex ang katahimikan ko. "Parang malalim ang iniisip mo," sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Iniisip ko lang, paano kung magbago ang lahat kapag natupad na ang mga pangarap mo? Natawa siya. "Alam mo, kahit anong mangyari, hindi magbabago ang pagkakaibigan natin. Oo, may mga bagong pagkakataon, pero hindi ibig sabihin nito'y mawawala ang mga dati." Sa mga salitang iyon, gumaan ang pakiramdam ko. Alam kong totoo ang sinasabi niya. Niyakap ko siya at nagpatuloy kami sa paglalakad, puno ng pag-asa at pananabik para sa hinaharap. Ngunit, tulad ng lahat ng kwento, hindi lahat ay palaging masaya. Isang araw, habang kami nag-eensayo sa parke, biglang tumigil si Alex sa pagtakbo at napaupo sa damuhan. Agad akong lumapit sa kanya, nag-aalala.
Anong nangyari? Tanong ko habang pinupunasan ng pawis niya sa noo. Hindi ko alam, sagot niya, hingal na hingal. Parang nahihilo ako. Nagdesisyon kaming magpahinga muna at uminom ng tubig. Ngunit habang lumilipas ang oras, hindi pa rin nawawala ang pagkahilo ni Alex. Dinala ko siya sa pinakamalapit na klinika para makapagpatingin. Habang hinihintay naming tawagin ang pangalan ni Alex, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Naglaro sa isip ko ang mga posibilidad na baka may malubha siyang karamdaman. Sa kabila ng aming mga pagsisikap na maging malusog, ito pa rin ba ang mangyayari? Nang tinawag na si Alex, sabay kaming pumasok sa loob ng silid. Habang kinakausap siya ng doktor, hindi ko maiwasang mapansin ang seryosong ekspresyon sa mukha ng doktor. Parang may mabigat siyang sasabihin. Alex, sabi ng doktor, may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa kalagayan mo. Ayon sa mga pagsusuri, may nakita kaming. Napatigil siya at napatingin sa akin, tila nag-aalangan kung dapat bang ipagpatuloy ang sasabihin. Sa sandaling iyon, alam kong may mas malalim na dahilan ang pagkahilo ni Alex at ang mga susunod na salita ng doktor ay maaaring magpabago sa lahat. Napakapit ako sa kamay ni Alex, umaasa na anuman ang sasabihin ng doktor, kakayanin naming harapin ito ng magkasama. Ang aming natutunan sa paglipas ng panahon ay higit pa sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin ang tibay ng loob at lakas ng pagkakaibigan. Ngunit sa sandaling iyon, habang hinihintay ang mga susunod na salita ng doktor, isang bagay ang malinaw. Ang aming paglalakbay sa pagpapahalaga sa kalusugan ay hindi pa tapos at ang bagong kabanatang ito ay maaaring maging pinakamahirap sa lahat. Hindi ko akalaing sa simpleng pag-uusap namin ni Miguel ay magbubukas ito ng pintuan sa isang mas malalim na pag-unawa sa halaga ng kalusugan. Pareho kaming abala sa mga gawain sa paaralan, mga proyekto na tila walang katapusan at mga extracurricular na aktibidad na pilit naming pinagsasabay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, unti-unti ko nang nararamdaman ang pagod na may kasamang sakit sa katawan. Isang araw, nagpasya kaming magpahinga mula sa mga gawain sa paaralan at magpunta sa parke. Doon, sa ilalim ng lilim ng mga puno, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa aming mga nararamdaman. Miguel, napapansin mo ba na parang madalas tayong pagod ngayon? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa maaliwalas na langit. Oo, Nadia, parang mas madalas na akong hinihingal kahit sa simpleng pag-akyat ng hagdan. At minsan, hindi ko na maintindihan kung bakit palagi akong inaantok sa klase. Sagot niya habang nakakunot ang noo. Siguro, kailangan na natin talagang magbigay ng oras para sa sarili natin. Ang usapan namin ay nagpatuloy sa kung paano namin babaguhin ang aming mga nakasanayan. Nagdesisyon kaming simulan ang pagbabago sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas maayos na schedule. Sa halip na magpuyat para tapusin ang mga proyekto, nagtakda kami ng oras para sa pagtulog. Nagsimula rin kaming maglakad-lakad tuwing umaga bago pumasok sa klase, isang munting hakbang, ngunit ramdam namin ang pagbabago. Sa gitna ng aming paglalakbay sa pagpapahalaga sa kalusugan, natutunan din naming magluto ng masustansiyang pagkain. Hindi ko akalain na magiging interesado kaming pareho sa kung paano namin mapapanatiling malusog ang aming mga katawan sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. Sa tuwing weekend, palagi kaming may bagong recipe na sinusubukan. Ang paborito naming lutuin ay ang veggie stir fry na puno ng iba't ibang kulay ng gulay. Ang mga simpleng hakbang na ito ay nagbigay sa amin ng enerhiya at sigla na tila nawawala sa amin noon. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, may mga araw pa ring tila napakahirap. Isang hapon, habang abala kami sa paggawa ng proyekto, bigla na lamang bumagsak si Miguel. Nagulat ako at dali-daling lumapit sa kanya. Miguel, anong nangyari?
Tanong ko, halos nanginginig sa takot. Hindi siya sumagot agad. Kitang-kita ko ang pagkapagod sa kanyang mga mata. Nadia, hindi ko alam. Bigla na lang akong nahilo. Wika niya, pilit na bumangon at umupo. Agad kaming nagdesisyon na pumunta sa klinika ng paaralan para makasiguro. Habang nasa klinika kami, nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap ang nurse. Ipinaliwanag niya sa amin ang tungkol sa importansya ng balanseng pahinga at tamang pagkain. Minsan, kahit gaano pa kayo kaaktibo, kung kulang kayo sa tamang pahinga at nutrisyon, hindi rin magiging sapat ang energy ninyo. Sabi ng nurse na tila may malalim na pag-unawa sa aming sitwasyon. Ang pangyayaring iyon ay nagbigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa. Hindi lang sapat ang pisikal na aktibidad. Kailangan din namin ng tamang pahinga at pagkain. Simula noon, mas naging masigasig kami sa pag-aalaga sa aming kalusugan. Ang bawat araw ay sinisikap naming gawing balanseng kombinasyon ng pag-aaral, ehersisyo at sapat na pahinga. Sa kabila ng mga pagsubok, ramdam ko ang pagbabago. Mas madalas na kaming nakangiti at mas madali na rin sa amin ang makapag-focus sa klase. Ngunit sa likod ng aming tagumpay, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Miguel, sa tingin mo ba sapat na ang ginagawa natin para sa kalusugan natin? Tanong ko sa kanya isang umagang, naglalakad kami papuntang paaralan. Tumigil siya sa paglalakad at hinarap ako. Nadia, sa tingin ko palaging may puwang para sa improvement. Pero ang mahalaga, tuloy-tuloy ang ating pagsisikap, sagot niya, puno ng determinasyon. Ngunit isang bagay ang hindi namin inaasahan. Habang papalapit kami sa gate ng paaralan, biglang may bumungad sa amin na isang hindi kilalang tao. Huwag kayong magugulat, pero kailangan niyong malaman na mayroong isang bagay na maaaring makapagpabago sa inyo. Sabi ng lalaki, seryoso ang mukha. Nagkatinginan kami ni Miguel, puno ng pagtataka. Ano kaya ang ibig sabihin ng lalaking ito? Sa aming pag-usisa, alam naming hindi ito basta-basta. Ang mga susunod na hakbang ay tiyak na maglalantad ng bagong yugto sa aming paglalakbay tungo sa mas malusog na buhay. Sa pagsapit ng unang araw ng aming senior year, ramdam ko ang kakaibang sigla sa aming campus. Ang mga bulaklak sa hardin ay tila mas maliwanag at ang hangin ay puno ng pag-asa. Sa kabila ng mga nakaraang taon ng pag-aaral at pagkakaibigan, ang pinakamasalimuot na paglalakbay ay sa wakas ay nagbigay ng malinaw na landas para sa amin ni Marco, ang aking matalik na kaibigan. Kami ni Marco ay laging magkasama mula pa noong elementarya. Kung may isang bagay na naging matatag sa aming pagkakaibigan, iyon ay ang aming hangarin na magtagumpay at ang aming pagkakahilig sa mga bagay na masarap kainin. Sa aming mga kalokohan, palaging umiikot ang aming mundo sa mga junk food at mabilisang mga pagkain. Ngunit isang pangyayari ang nagbigay ng malaking pagbabago sa aming pananaw. Isang araw, habang kami ni Marco ay naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, bigla niyang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Hindi ko malilimutan ang pag-aalala sa kanyang mukha habang siya'y nagkukuyom ng kanyang sikmura. Dinala namin siya sa ospital at doon namin natuklasan na mayroong siyang malalang kondisyon sa kanyang bituka, isang kondisyon na dulot ng taon ng maling pagkain at kawalan ng ehersisyo. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Marco na walang magawa at puno ng takot. Ang dati niyang pagiging masayahin ay napalitan ng pananahimik at pag-aalala. Ang doktor ay nagbigay ng mahigpit na babala. Kailangan niyang magbago ng kanyang lifestyle kung nais niyang gumaling at umiwas sa mas malalang kondisyon. Simula noon, naging seryoso kami sa pagpapahalaga sa aming kalusugan. Nagumpisa kami sa maliliit na hakbang, pagdadala ng baon na gulay at prutas sa eskwela, pag-iwas sa matatamis na inumin, at ang pinakamahirap sa lahat, pag-ehersisyo tuwing umaga bago pumasok. Sa simula ay tila imposible,
Ngunit sa tulong at suporta ng isa't isa, unti-unti naming nakamit ang mas malusog na pamumuhay. Ang aming bagong routine ay nagdala ng hindi inaasahang resulta. Ang dating maputlang kutis ni Marco ay nagkaroon ng sigla at ang dati kong pagiging antukin ay napalitan ng enerhiya sa klase. Hindi namin alam na ang pisikal na pagbabago ay magdadala rin ng pagbabago sa aming pananaw sa buhay. Nagsimula kaming mag-isip tungkol sa hinaharap, kung paano namin magagamit ang aming mga natutunan para sa mas malaking layunin. Hanggang sa isang araw, habang kami ay naglalakad sa koridor ng eskwela, napansin kong tila may kakaiba sa paligid. Nagkaroon ng isang bagong grupo ng mga estudyante na tila masyadong interesado sa kalusugan at wellness. Sila ay nag-organisa ng seminar tungkol sa wastong pagkain at ehersisyo. Sa aming pagkagulat, ang seminar ay pinangunahan ng isang dating estudyante na kilala sa kanyang husay sa akademya at ngayon ay isang sikat na nutritionist. Naging inspirasyon sa amin ang kwento ng nutritionist na ito. Siya ay nagmula rin sa aming eskwela at tulad namin dumaan sa mga pagsubok sa kalusugan. Ngunit sa kanyang determinasyon, nagawa niyang baguhin ang kanyang buhay at ngayon ay tumutulong sa iba para makamit ang kanilang mga health goals. Naisip namin ni Marco na kung siya ay nagtagumpay, maaari rin kaming magtagumpay sa aming mga nais. Sa puntong iyon, nagdesisyon kaming lumapit sa kanya pagkatapos ng seminar. Nais naming malaman ang kanyang sikreto sa tagumpay. Sa aming usapan, ibinahagi niya ang kanyang karanasan kung paano siya nagsimula sa pagkakaroon ng maliit na habit na kalaunan ay nagbigay daan sa mas malalaking pagbabago. Pinayuhan niya kaming magpatuloy sa aming journey at huwag susuko sa kahit anong hamon. Ngunit sa pag-uwi namin ni Marco, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng biglaang pag-organisa ng seminar na iyon? Sa aking paghahanap ng sagot, natuklasan ko ang isang nakakagulat na balita. Ang nutritionist na nagbigay ng seminar ay may malalaring kondisyon na maaaring bumalik anumang oras. Ang seminar na iyon ay bahagi ng kanyang personal na misyon na palaganapin ang kaalaman bago pa man siya muling dapuan ng sakit. Habang nakaupo kami ni Marco sa ilalim ng lilim ng isang puno sa aming campus, hindi ko maiwasang mag-isip. Paano kung ang aming pinangarap na kalusugan ay may deadline? Paano kung sa kabila ng aming pagsisikap, may mga bagay pa rin na hindi namin kontrolado? Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang boses ni Marco. Pare, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, pero ang mahalaga, ginagawa natin ang lahat ngayon. Sa paglapit ng dilim, isang desisyon ang bumuo sa aking isipan. Kami ni Marco ay hindi lamang magtutulungan sa aming kalusugan, kundi mag-iipon ng lakas at kaalaman upang makatulong sa iba. Isang pangarap na mas malaki kaysa sa aming mga sarili. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Sa kabila ng aming determinasyon, handa na nga ba kami sa anumang darating na pagsubok? Sa kabila ng lahat, isang bagay ang tiyak. Ang aming pagkakaibigan at ang aming bagong layunin sa buhay ay magpapatuloy kahit ano pa man ang mangyari. Ngunit sa likod ng aming mga pangarap, ang masalimuot na realidad ay nag-aabang. Isang realidad na maaaring magdulot ng hindi inaasahang twist sa kwento ng aming buhay.